Tayo po bang lahat ay excited na muling magpuri sa ating Panginoon? Amen. Makinig ng kanyang mga salita. Amen. Alam ko po na patuloy nating nararanasan ang ating Panginoon. Kaya hayaan pa rin natin sa mga oras na ito na patuloy nating maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo ay aawit sa ating Panginoon. Bago po tayong umawit, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang Psalms 28. I pray to you, O Lord, my rock. Do not turn a deaf ear to me. For if you are silent, I might as well give up and die. Listen to my prayer for mercy, as I cry out to you for help, as I lift my hands toward your holy sanctuary. Do not drag me away with wicked, with those who do evil, those who speak friendly words to their neighbors while planning evil in their hearts. Give them the punishment they so richly deserve. Measure it out in proportion to their wickedness. Pay them back for all their evil deeds. Give them a taste of what they have done to others. They care nothing for what the Lord has done or for what his hands have made. So he will tear them down, and they will never be rebuilt. Praise the Lord, for he has heard my cry for mercy. The Lord is my strength and shield. I trust him with all my heart. He helps me, and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving. The Lord gives his people strength. He is a safe fortress for his anointed king. Save your people. Bless Israel, your special possession. Lead them like a shepherd and carry them in your arms forever. Ang Panginoon ang ating strength. Siya ang ating shield. Hindi lamang sa Kanya nagmumula yung ating strength. Siya mismo yung ating strength. Amen? Kaya sa mga oras na ito, tayo ay dumulog sa Kanya. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Nagmumula sa ating mga puso. Patuloy nating sambitin sa Lord God. Ninanais namin na ikaw ay papurihan. God, ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang aming kapayapaan. Kaya patuloy kaming kumakapit sa inyo. Hallelujah. Praise God. The Lord forever, and I will trust Him at all times. He has delivered me all things. He has set my feet upon a rock, and I will not be moved, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion.
for you have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Hallelujah. You are a strong tower, Lord. Yes, hallelujah. Tunay, Panginoon, na sa inyo nagmumula ang aming lakas. Hallelujah. Sapagkat kayo ang aming Diyos. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na may kaya ng lahat. Walang imposible, Panginoon, sa inyong pangalan. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya kami ay patuloy na nagtitiwala, patuloy na kumakapit, patuloy na umaasa sa Diyos na buhay, sa Diyos na aming sinasamba, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. For you have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield. Declare it. Yes, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. Minsan pa, you are my shield, yes, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present
Yes, Lord. Nakikita mo, God, ang puso ng bawat isa sa amin. Nakikita mo ang nilalaman ng bawat isipan namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ng mga awiting ito ay makapagpangiti diyan sa inyo sa langit, Panginoon. Maging kagalakan ninyo, Panginoon, sapagkat yun ang ninanais ng bawat isa sa amin. Ang patuloy na ikaw ay mapangiti. Ang patuloy na ikaw ay mapapurihan, Panginoon. At Lord, sa pamamagitan ng mga awit na ito, nais naming itaas ang iyong pangalan. Nais naming ikaw ay mapapurihan, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Maaari ko po bang makita ang inyong mga ngiti? Yun. Ngayon po ay oras para tayo makipagbatian, makipagkamayan, makipagkamustahan sa ating mga kapatid. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. Give me reason to rejoice, rejoice. Oh, I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You gave me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. Oh, I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Hallelujah! Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise! Praise! Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? De-declare natin ang strength ng God. De-declare natin ang healing ng God. Amen! Amen! Hallelujah! Palakpakan natin siya. Praise! Woo! The blind, there's no one like you.
darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. That you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome. Yes. Our God. Our God. Our God. Woo! Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? If our God is for us, yes. Woo! Then what can stand against? If our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? What can stand against? What can stand against? Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any. Yes. Awesome in power. Our God. Sing our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Praise, hallelujah. Praise God. Praise, hallelujah. Praise, hallelujah. Hallelujah. Yes, you are great. You are stronger, Panginoon. Kaya sa lahat ng aming mga battles, sa lahat ng aming mga kinakarap, there is victory, Panginoon. The battle is won. Hallelujah. Praise God. Praise you, Lord. Lord, sa aming mga praises, Panginoon, magagapi ang kaaway. Sa aming mga papuri,
Mawawala ang lahat. Tatalsik lahat ng kaaway. Ganon kalakas kayo, Panginoon. Ganon kayo makapangyarihan, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay nagtitiwala, lumalapit, kumakapit sa inyo, Panginoon. Kumakapit sa inyong kapangyarihan, sa inyong pangalan, O God. Hallelujah. Kayo ang una at ang katapusan. Kaya walang magagawa ang kaaway. Sila ay talunan. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Hear these praises. Praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises starts. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my head, lift my heart, lift my voice towards the heaven. For you are my sun and shield. Hear these praises. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much, Lord. I love you. Lord, I love you. My soul sings in your presence. It's carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul
coming from our hearts. Say that we long for God. We long for His presence. Yes. Just lift our hands, lift our hearts. Lift my hands, lift my heart, lift my voice. Lift my voice towards the heavens, for you are my son. Minsan pa, let's sing how we long for our God. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Bilang mga Kristiyano, ang ating buhay ay hindi madali. Amen? Hindi porket Kristiyano tayo at sinasabi nating kasama natin ang Diyos, ay wala na tayong problema. Lahat tayo ay nakaka-experience ng bagyo sa ating buhay. Amen? Amen. Lahat tayo ay nakakaranas ng problema, ng bagyo. Hindi lang yung literal na bagyo na baha, hindi lang yung mga malakas na hangin, hindi lang yung mga pagbuhos ng ulan sa buhay natin. Meron din mga bagyo na magugulat tayo, bigla tayo magkakasakit. May mga pagkakataon, yung ating pinangahawakan na trabaho, biglang mawawala. Yung mga relationships natin, nagkakaroon ng problema. Or tayo ay nag-go through sa crisis sa buhay. Alam niyo ba na isang study sa Harvard Health ay nagsasabi na 80% ng tao ay dumadaan sa isang major life crisis every 2 years. So, kung ngayon, kalmado ang lahat na nangyayari sa buhay mo, kung sa tingin mo, ang chill-chill ng buhay mo, maya-maya, may problema na yan. Maya-maya, bubuhos ang malakas na hangin. Maya-maya, mabibigla ka na lang kasi may konti ng baha sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, abang-abang ka lang dyan. Magugulat ka kasi ang tahitahimik lang ng buhay. Akala mo ang saya-saya, biglang ayan na, may pagsubok. Akala mo okay na okay ang lahat, tapos magugulat ka, sinusubok ka na ng buhay. Handa ka bang harapin ang mga bagyo sa buhay mo? Handa ka ba kapag ka nandyan na yung mga unos, nandyan na yung mga problema? May darating na bagyo, may darating at darating sa buhay natin. Pero ngayong araw na ito, gusto kong i-remind ang bawat isa sa atin na kahit saang gitna, kung kahit nasa gitna ka man ng bagyo, kahit ang mata ng bagyo ay sa'yo nakatingin, lahat ng bagyo, God will always remain faithful. Mananatili ang Diyos natin lagi na tapat sa bawat isa. Tayo po ay, ngayong araw na ito, babalikan natin ang isang real-life story sa Bible. Sa Acts 27:13-44. Basahin po natin yung passage nung part na ito sa Acts 27 para po alalahanin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Pablo. But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. And said, do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen successful. Sabay-sabay po tayo. Nevertheless, we must run aground on some island. Ang title po ng ating preaching for today ay Anchored in Storm. Handa ka bang magtiwala sa Panginoon sa kalagitnaan ng mga problema at pagsubok sa buhay mo? Saan nakaangkla ang iyong pagtitiwala? Ngayon, i-check natin ang ating mga sarili. I-assess natin ang ating mga sarili. Tunay ba na nagtitiwala ako sa aking Diyos? Tayo po ay manalangin. Father God, we come to you with our humble hearts. We thank you, O God, sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa opportunity ito, O God, na kami, Panginoon, ay nakakapakinig ng iyong salita. Lord, huwag niyo pong hayaan na hindi namin ma-meet ang purpose ng araw na ito. Na kami, Panginoon, ay magpabago sa iyo. Turuan mo, Panginoon, at amin pong ma-meet ang purpose, O God.
kung bakit kami nandito, O God. Lord, teach us, O God, to trust You, O God. At Lord, sa mga taong may pinagdaraanan sa oras na ito, O God, may this preaching be a reminder, O God, na hindi ka Diyos na nagpapabaya. Kumilos ka sa bawat isa at ikaw ang magpakahayag. Sa iyo pang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Yan. Tayo po yung mag-overview muna ng ating binasa. Ngayong araw po, ang pag-uusapan natin ay yung kwento sa Bible na literal na nagkabagyo. Isang barko, mga sundalo, mga bilanggo, at isang lingkod ng Diyos na si Apostle Paul. Ito ang nangyari. Si Paul ay bilanggo. Siya ay nahuli, nakulong, dahil siya ay nangangaral na ng salita ng Diyos. Siya ay nagsishare na ng gospel, kaya siya nakulong. Diba, si Paul dati ay, kumbaga, sikat na sikat sa pagpa-persecute sa mga Christian. Pero para sa Lord, nakulong siya. At dinala siya, sakay ng barko, papunta sa Rome. Kasama ang mga sundalo at iba pang mga prisoners na kagaya niya. At bago sila umalis, nagbabala na si Paul. Sabi niya sa mga tao sa barko, sabi niya, delikadong maglayag ngayon. Panahon na ng bagyuhan. Bagyuhan na, wag na tayong maglayag. Si Paul ay isang prisoner, parang anong karapatan niyang mag-suggest, di ba? So, hindi siya pinansin. Mas pinakinggan ng mga tao ang kapitan ng barko. Nung una, okay na okay yung weather. Walang problema, ang smooth ng hangin, wala kang makikita na magkakaroon ng malakas na bagyo. Akala nila everything will be smooth. Pero nung nasa gitna na sila ng karagatan, bigla silang inabutan ng matinding bagyo. Yung bagyong ito, ang tawag dito ay Euroclydon. Malakas, marahas, at talagang hangin na umiikot. At ang tawag po dito sa English ay hurricane. So pag sinabing hurricane, sobrang lakas. Nasa gitna ka ng dagat, tapos ganun kalakas yung hangin, umiikot ang hangin, parang masisira yung barko na sinasakyan mo, hindi mo alam kung ano mangyayari, di ba? Nakakatakot. Napakalakas ng alon, ang dilim, ang hangin, halos masira ang barko, ilang araw silang walang makain, takot at nawala na sila ng pag-asa. Ikaw ba naman ang nasa gitna ng karagatan at biglang lumakas ang hangin? Ganong hangin na, hindi hangin lang na basta-basta. It's a hurricane na talagang wawasakin ang iyong pag-asa. Anong gagawin mo? Di ba ikaw, ilang araw, ikaw din mawawalan ka ng pag-asa. Pero sa gitna ng bagyo, tumayo si Pablo, sabi niya, don't be afraid. An angel of God told me, kagabi, walang mamamatay sa atin. Masisira ang barko, pero ligtas tayong lahat. Masisira ang barko, pero ligtas tayong lahat sa gitna ng malakas na hangin. Sasabihin mo, masisira ang bagyo, tapos maliligtas tayo sa gitna ng karagatan. Parang hirap paniwalaan niya, no? Pag kami nagsabi sa iyo na ganun, ang pwede mo lang panghawakan ay yung barko na sinasakyan mo, sasabihin pa na masisira, pero magiging ligtas ka at the end. Ang hirap ang hawakan. May mga bagay sa buhay natin na matagal nating pinanghahawakan, pero pag sinabing masisira, feeling natin sira na ang buong buhay natin. At yun nga ang nangyari. Pilit nilang inilapit ang barko sa may baybayin, pero tumama ito sa isang sandbar. Kumbaga sumadsad. Nawasak, yung mga marunong lumangoy, nagtalunan, nakalangoy sila, yung iba kumapit sa mga pira-pirasong parte ng barko, at lahat sila ay nakaligtas. Imagine that. Wrecked ship, broken dreams, but faithful God. Kaya yan ang gusto kong pag-usapan natin for today, na kahit anong bagyo ang dumating, ang Diyos ay matapat. Minsan hindi niya agad pinapatigil ang bagyo, pero sinasamahan niya tayo sa gitna nito. Ngayon, let's dive deeper. Ating isa-isahin. At tingnan natin itong literal na bagyong ito, paano natin i-connect ang ating mga sariling life storms, kung paano natin mapagkakatiwalaan ang Diyos, at kung paano natin ilalagay ang tiwala natin sa ating dakilang makapangyarihang manlilikha. Number 1, storms are inevitable. Ito po yung ating matututunan dito sa nangyari kay Pablo, na ang storms ay inevitable, hindi maiiwasan, darating at darating.
Hindi porket may bagyo, ibig sabihin final na lahat. Or parang tapos na ang lahat, wala ka ng pag-asa. Hindi porket Kristiyano ka, ligtas ka na sa problema. Minsan pa nga nagtataka tayo kung kailan ka na born again. Kung kailan ka nagpabaptize. Kung kailan ka nag-declare na Kristiyano ko, biglang may lalabas sa sakit, biglang may mga problema, biglang maglalabas ang lahat ng mga isipin. Nagtataka ka, nag-iisip ka, bakit ito ang nangyayari? Isa lang po itong patunay na ang storms ay inevitable. It will always come. Darating at darating lagi ang mga problema sa ating buhay at wala kang pwedeng taguan para hindi ka mamroblema. 'Di ba? Kung hindi ka namroblema, baka hindi ka tao, 'di ba? Baka kung hindi ka namroblema, mag-isip-isip ka na, baka ang problema mo ay ang isip mo. Dahil hindi mo kaya mamroblema. Kung hindi ka namroblema, baka halaman ka lang pala, hindi ka tao. Sabi po sa verse 13, when a gentle south wind began to blow, they saw their opportunity. So they weighed anchored and sailed. Akala nila okay na yung panahon. Smooth sailing. Pero biglang, boom. Before very long, a wind of hurricane force called the northeaster swept down from the island. Kung ating titingnan, kung ikukumpara natin ang ating buhay, reality check, ang ating buhay, minsan akala natin, ang gaan-gaan na. Minsan, okay na tayo. Tinitingnan natin ang paligid natin. Tinitingnan natin ang ating pamilya, ang ating business, ang ating careers, ang ating pag-aaral. Okay na. Pero, may mga pagkakataon talaga na suddenly, may mangyayaring ikakashake ng buong faith mo. At kinakailangan handa tayo. Hindi dapat tayo ay unaware. Hindi mo i-expect na may darating na problema. Palaging may darating na problema. At kinakailangan handa tayo. Sabi dun sa verse 20, we finally gave up all hope of being saved. Dito makikita natin na yung mga kasama ni Paul ay nawalan na ng pag-asa. Kasi nasa gitna ka ng bagyo, tapos biglang magkakaroon ng malakas na hangin or hindi mo alam ang gagawin mo, wala kang kasama, ang hirap-hirap ilang araw na binabagyo, wala kang makitang lupa, ang dilim-dilim, anong gagawin mo? 'Di ba? Alam ko yung iba dito nakapag-travel na, nakapag-barko na, naranasan na, or lumipad, papuntang abroad. 'Di ba? Nakakatakot kapag alam mong hindi ka sanay, nasa gitna ka ng hangin, tapos magkakaroon ng turbulence, magkakaroon ng problema. Di ba parang, anong gagawin ko? Or nasa gitna ka ng dagat, tapos magkakaroon ng aberya. Di ba nakakatakot? Ganon din ang ating buhay. Minsan, akala natin ang dali-dali ng lahat. Pero may mga problema na iaalaw ang Diyos. May mga pagkakataon na iaalaw tayo ng Diyos na makaranas ng problema para subukin ang ating pananampalataya. Tandaan natin, storms will come, pero hindi ibig sabihin nun, tapos ka na. O tapos na ang Diyos sa buhay mo. Dumarating ang storms, madalas dahil i-remind ka ng Diyos na may ginagawa siya sa buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, may ginagawa siya. Kaya kapit lang, kapatid. Kapit lang. Kasi yung storms na dinadaanan ng ating buhay, yung mga problema at pagsubok na ating kinakaharap, nilagayan ng Diyos, hindi para parusahan ka lang. May purpose siya. At kung hindi natin makikita ang purpose ng storms, mga pinagdaraanan nating problema, hindi tayo mag-grow. Hindi natin makikita ang mga sarili na we are stronger than before. Hindi natin masasabi na tinulungan ako ng Diyos kasi wala ka natutunan. Sayang lang ang lahat. Kinakailangan ma-realize natin ang ibig sabihin ng storm. Pero minsan, nawawalan agad tayo ng pag-asa. Hindi natin hinaharap. Takot na takot tayo. Kapag may storms pa lang sa buhay natin or may mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay na nakakapagpatigil sa ating pagpapatuloy, sa ating paglilingkod, sa ating pagiging Kristiyano at pagtitiwala sa Diyos. Kasi ang mata natin ay nasa storms lang. Ecclesiastes 11:4, whoever watches the wind will not plant,
Whoever looks at the clouds will not reap. Kasi po, kagaya po ng mga magsasaka, paano sila makakapagtanim kung ang laging tinitingnan nila, babagyo ba? Ano kayo mangyayari? Uulan yata. Saka babantay mo sa problema. Saka aabang mo kung magkakaroon ng problema sa buhay mo, hindi ka na naka-move on. Minsan, ang ating buhay, hindi tayo makapag-move forward, hindi tayo maka-step forward sa ating buhay. Kasi nga, ang inaabangan mo ay storms. Sa halip na mag-focus ka sa dapat mong gawin, ang focus mo ay kung magkakaroon ba ng problema. Pati sa ating paglilingkod sa Panginoon. Minsan, ayaw mo nang magpatuloy sa Lord kasi nga, may nakita kang, ay, parang problema to. Ay, parang kulang sa budget yata. Ay, parang hindi masaya. Ay, parang wala yung best friend ko doon sa ministry. Ayaw ko nang magpatuloy. 'Di ba? Minsan, ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay fake lang pala. Akala natin we're truly trusting God, pero ang totoo pala, pinangahawakan natin ay kung ano-anong mga bagay lang. Budget, comfort, or the people around us. Kaya minsan kapag ka nasi-shake yung mga bagay na yon at nawawala ang mga bagay na yon, ang ating pagtitiwala nare-reveal, wala pala talaga sa Panginoon. Madaling makita ang problema kung tinatamad ka ng magtiwala. Madaling magdesisyon na wag na lang magpatuloy kung laging ang tinitingnan mo ay problema. 'Di ba? Kapag ka ang focus mo ay ang problema, ang dami mong magiging dahilan. Kung ayaw mo nang magpatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, for sure marami kang makikita. Kaya yung mga, kumbaga naglilingkod ka na sa Panginoon, minister ka, or may kasama kang minister sa ministry nyo, tapos ang daming reklamo, ang daming sinasabi, kulang naman sa ganito. Bakit naman kasi ganito si kapatid? Alapit ganyan ang church, kulang sa ganito ang church, ayoko na sa church, ganyan. Kasi ang totoo, ayaw na niya talagang magtiwala sa Panginoon. Ayaw na niya talagang maglingkod sa God, kaya ang nakikita ay problema. Sana hindi tayo yung mga ganun na Kristiyano, na ang nakikita lagi natin ay problema kasi yun ay nagre-reflect lamang na tayo ay ayaw na. Na tayo ay nagsasawa na or kulang ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Madaling makita ang problema kung tinatamad ka na. Kaya tanungin mo yung katabi mo, tinatamad ka na ba? Di ba? Minsan, yung fear natin, hindi talaga fear yan. Akala mo takot ka lang, yung pala, tamad ka nang magtiwala sa Panginoon. Yung pala, akala mo, ayoko kasi ng problema, natatakot ako. Dinadahilan mo na lang pala kasi ayaw mong magtiwala sa Panginoon. Don't let fear of storms stop you from trusting God's calling. May problema, may pagsubok na darating sa buhay mo, pero hindi ka titigil sa paglilingkod. Hindi ka titigil sa pagsuserve sa Panginoon. Hindi ka titigil sa pagbibigay ng iyong tiwala sa Kanya. Tuloy-tuloy. Hindi pwedeng pag may problema, ayoko na. 'Di ba? Ang church natin ay hindi magiging perfect. Never magiging perfect. Pero kung tayo ay mga lingkod ng Panginoon at sa tuwing makakakita tayo ng kulang sa ganito, ayoko nang kasama ko sa ministry, hindi naman maayos, palagi tayong may makikita. At kapag minsan tayo ay may mga problema sa ating buhay, hindi yun ibig sabihin para hindi ka na mag-move forward. Because the storms are there para ikaw ay i-remind ng God na meron kang kasama at hindi ka niya papabayaan. Amen? Ang storms ay nandyan hindi para patigilin ka. Ang storms ay nandyan para magpatuloy ka lang at ma-remind ka na may Diyos na hindi ka iiwanan. Amen? Kaya wag mong hayaan. Of course, hindi tayo laging malalakas. Hindi tayo laging maaayos ang dibdib na parang kaya kong harapin lahat ng pagsubok. There will come times na talagang hinang-hina ka or parang matatakot ka talaga sa problema at pagsubok sa buhay mo. Pero hindi ka dapat titigil sa paghakbang. Amen? Kinakailangan tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. God's word is unshaken in the storm. Ito po ay isang reminder sa atin na oo, may storms, may problema sa buhay natin,
pero hindi dapat tayo titigil. Dahil ang pwede nating panghawakan ay ang kanyang salita, ang kanyang words. Diba? Ang dami nating pwedeng panghawakan, pero lahat ng iyon maaaring masira. But the word of God will remain forever. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, kaya ito yung pwede lang nating panghawakan na alam nating hindi sisirain ng bagyo. Habang takot na takot, yung lahat ng nandoon sa barko, kasi ang lakas ng hangin, tumayo si Pablo at sinabi, sa verse 21 to 22, "Men, you should have taken my advice not to sail." Parang nambaoy pa si Pablo, no? Sabi ko sa inyo, wag na tayong mag-sail. "But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost. Only the ship will be destroyed. Last night, an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, 'Do not be afraid, Paul. God has graciously given you the lives of all who sail with you.'" Sabi doon, only the ship will be destroyed. Mahirap pagkatiwalaan kasi ang pwede lang nilang panghawakan that time ay ang ship. Na kumbaga, pag malakas ang hangin, ang tanong nila, matibay ba tong ship? Diba? Pagka nandyan na ang bagyo, ang i-check nila, okay ba ang ship? Masisira ba ang ship? Kaya ba ng ship ang bagyo? Minsan ganun ang tinatanong natin unang-una sa ating mga buhay. Ang ating tinatanong ay, kaya ba ng budget ko? Kaya ba ng lakas ko? Okay ba ang pamilya ko? Okay ba ang lahat? I-check mo ang bahay mo, i-check mo ang sarili mo, i-check mo ang bank account mo, lahat ng meron ka. Pero nakalimutan mo, natanungin ang sarili mo, okay ba ang Diyos ko? Kaya ba ng Diyos ko ang problema na to? Hindi natin sinasama ang God sa picture. Kasi ang nakikita lang natin, pag okay at secured ako, dahil nandito ako sa matibay na ship, okay na ako. Pero nung sinabi ni Paul na yes, masisira ang ship, di ba? Parang ang hirap pang hawakan nun. Pero sinabi sa kanya ng Lord, ito yung favorite ko, ang pinaka-favorite kong part, "The God to whom I belong and whom I serve stood beside me." Reminder, mga kapatid, even if the storm is raging, God's presence doesn't leave. Ito yung pinakamagandang reminder para sa atin na kahit ang lakas-lakas ng bagyo ng ating buhay, marami kang pagsubok, ang dami mong problema, pamilya mo parang binabato ng lahat ng mga pagsubok sa buhay. Kahit sa ang sulok ng buhay mo ka tumingin, parang, hala, ang bigat-bigat. Pero isa lang ang sigurado tayo, ang presensya ng Diyos ay mananatili. At ito lang yung ating kailangan. Kaya lagi nating pangahawakan yung kanyang salita na sinabi niya, He will never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo papabayaan. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who trust in Him. Sabi po sa Nahum 1:7, kinakailangan nating matutunan na ang presensya ng Diyos ang tanging kailangan natin. Ang Word of God ang palagi nating sinisik. Kasi ang problema sa atin, the reason why we cannot trust God, the reason why we can't move forward is because we don't know who God is. Ang hirap magtiwala sa someone na hindi mo kilala. Ang hirap magtiwala sa someone na hindi mo ka-close. Kaya, kinakailangan ka-close mo ang God before you can entrust your life to Him. Kinakailangan kilala mo siya. Kilala mo ba ang God? Opo, kilala ko ang God. Saan mo siya nakilala? Ala, naririnig ko sa preaching. Ikaw ba ay may personal relationship with God? Do you pray every day? Do you have your own personal devotion with God? Or tuwing linggo ka na lang nakakarinig ng salita ng Diyos? Yung verse sa mga Bible, sa Facebook mo lang nakikita. Sa Instagram mo lang nakikita. Ay, may nag-share, nakakatuwa naman. Pero ikaw ba, meron ka bang initiative to seek God's Word? Kasi ang Word ng God ay ganun ka makapangyarihan. Na when God spoke His Word, nagmamaterialize siya. Na sinabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Kasi ang salita ng Diyos ay nag-turn into flesh. Kung ang salita ng Diyos ay nag-turn into a baby sa isang sabsaban,
namatay sa krus at nagbigay sa atin ng buhay, anong sinasabi sa Bible ang hindi natin pwedeng panghawakan? Sa lahat ng mga problema natin sa ating buhay, sa lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, mga kapatid, remember, ang salita ng Diyos, pwede nating panghawakan. But the problem is, kulang tayo sa salita ng Diyos. Diba? Parang takot na takot tayo sa Bible study. Takot na takot tayo na umattend sa mga, or sumali sa discipleship, or magbasa ng Bible, or manalangin, or isik ang God sa buhay natin. Tapos magtataka tayo, bakit kaya ako sumuko agad? Bakit kaya ang hirap magtiwala sa Panginoon? Bakit hindi ko maibigay sa Diyos ang aking buhay? Kasi kulang ka sa salita ng Diyos. Kaya simulan mo sa pagbabasa. Basahin mo ang Bible mo. Sabi mo nga sa katabi mo, basahin mo naman ang Bible mo. Kasi ang Word of God, ang Bible natin, ang tangi, or yung salita ng Diyos mismo, ito yung pinaka-matibay na pwede nating panghawakan ngayon. Hindi mo i-expect, sasabihin mo, nag-pray naman ako, or hihingi ka, miracle, God. Tapos ang Word of God, hindi mo nababasa. Diba? Hindi bababa ang Diyos para sabihin sa iyo kung ano yun na yung nasa Bible. Hindi bababa ang Diyos para i-remind ka, huy, ito ang sabi sa Bible, babasahan ka ng Bible. Hindi. Read the Word of God. Amen? Kasi the Word of God itself is enough to encourage you sa lahat ng mga pagsubok para mapagtagumpayan ang lahat. At kahit ang lahat ay masira, ang bagyo ay dumating, kung ang salita ng Diyos ay nasa sayo, ganun katibay ang pagtindig mo sa salita ng Diyos as your foundation. Anumang lakas ng bagyo, mananatili kang nakatayo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya wag nating hayaan na mawala ang salita ng Diyos sa atin. Wag nating hayaan na ang ating encouragement, di ba kadalasan kasi tayo mga tao, ang ating encouragement to overcome yung mga problema natin ay experience ng ibang tao. Ang encouragement natin ay nagmumula sa dahil sinabi ni kapatid, dahil nangyari kay kapatid, dahil ganito, ganyan. Paano kung wala ka nang makitang ibang tao na naranasan ang pinagdaanan mo? Laging ang titingnan natin ay salita lamang ng Panginoon. Amen? Kasi sa lahat ng ating ginagawa, ito yung ating basis. Sabi po sa Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who trust Him. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi ito ang sinasabi sa kanyang salita. He knows those who trust Him. The word faithful po, sa Greek po, ay pistos. Sabi niyo nga, pistos. Na ang ibig sabihin ay trustworthy, dependable, promise keeper. Ibig sabihin, hindi ka lang niya pinangakuan. Hindi ka lang, ang Diyos natin ay hindi lang nag-promise sa sinabing, kaya mo yan. Or ang sinabi, mapagtatagumpayan mo yan, tapos biglang wala na siya. Na parang, nag-promise lang ang Diyos at sinabing, kaya mo yan. Wala na. Ang Diyos natin, kasabay ng kanyang mga pangako na ibinibigay niya sa atin, sinasamahan niya rin tayo habang tinutupad niya ang pangako niya sa atin. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Yung pagiging faithful ng God ay hindi natatapos sa kanyang salita lang. Hindi lang promise na, okay, may pinanghahawakan ako, may pinanghahawakan ako, may pinanghahawakan ako. If you're going to look closely, as you look into the promise of God, ang makikita mo din ang God mismo, katabi mo pala habang naglalakad ka sa storm. Amen? Yun yung napakaganda sa ating Diyos. Yung kanyang pagiging faithful ay hindi lamang faithful sa kanyang salita. He is faithful para samahan ka. Faithful para pagtagumpayan mo ang lahat ng mga pagsubok. Faithful para maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin. He will do something. He will create something. Kaya yung mga pangako ng God sa mga Israelita, nag-materialize kay Jesus Christ. Si Jesus Christ yung Diyos na sumama. Hindi niya lang niligtas. He was the God. Siya yung Diyos na sumama sa mga Israelita at ipinakita, ito yung buhay. Ito yung pag-ibig ko. Ito yung pagliligtas ko. Ipinaramdam sa atin. At ang Diyos natin ay hindi lang nagmi-minister sa ating emotions.
Yung word niya, ang word of God ay hindi nagmi-minister para lang tayo ay ma-feel good. Pag nabasa natin, nakaka-touch. Hindi. Ang salita ng Diyos ay ganun ka makapangyarihan that it will empower us to do something, to walk, to continue. At yung from immaterial to material ay kayang kumilos dahil sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya ang salita ng Diyos ay ating panghahawakan. Oo, ang bagyo ay darating at darating at darating. Sisirain ang lahat, wawasakin ang bahay mo, wawasakin ang business mo, wawasakin ang iyong tiwala sa sarili. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Kaya panghawakan natin ito. Amen? Amen. Number 3, break the ship, not the promise. Habang lumalapit sila sa lupa, may mga tripulante na gustong tumakas doon sa barko. Gusto nilang gamitin yung maliit na lifeboat na nandun sa may barko. Meron, siyempre, noon pa man, meron ng maliit na parang lifeboat para pagka may aberya, sasakyan yon ng mga mahalagang tao or para makaalis, isa-isa, dadalhin. Pero sinabi ni Paul sa centurion, sa verse 31, Paul said to the centurion and the soldiers, unless these men stay with the ship, you cannot be saved. So anong ginawa nila? Sabi sa verse 32, so the soldiers cut the ropes that held the lifeboat and let it drift away. Lesson, don't abandon God's process kahit mahirap. God's plan is not escape, but obedience. Diba? Minsan, pag merong problema at pagsubok sa ating buhay, ang tinitingnan natin ay escape. Hindi natin tinatanong ang Diyos, Lord, anong nais mo? Kasi hindi natin alam ang purpose ng God. Hindi natin alam ang purpose ng mga pagsubok. Ang laging hanap natin ay paano makakatakas. Kaya minsan pa nagpre-pray tayo, minsan mali yung pala yung prayer natin kasi lagi yung prayer lang natin is, Lord, alisin mo, alisin mo, alisin mo. Alisin mo ang sakit, alisin mo ito. Bigyan mo ako ng trabaho, Lord. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hingi, hingi, alis, alis, alis. Ang gusto lang natin baka alis. Pero alam mo ba ang purpose? Kung bakit nangyayari yan sa buhay mo? Alam mo ba ang purpose ng mga pinagdaraanan mo ngayon? Alam mo ba ang purpose kung bakit nagugulahan ka sa trabaho, sa pamilya, sa lahat ng mga pinagdaraanan mo? Alam mo ba ang purpose ng God? At kung alam mo na ang Diyos ay may purpose, palaging ang magiging response mo ay, Lord, anong gusto mong gawin ko? Palaging ang sasabihin mo sa Lord, Lord, ano ang gagawin ko? At minsan, dahil nga natataranta na tayo sa dami ng problema, ang hinahanap natin ay ang lifeboat. Diba? Magsasettle tayo for less. Sige, dito na lang ako sasakay, okay na, makaalis lang sa problema na yan. Or magko-compromise tayo, not knowing na ang Diyos ay laging may mag-igi at mas magandang plano sa ating buhay. Amen? Nakaka-relate tayo, no? Kasi kadalasan, ang hinahanap natin agad, makatakas lang sa problemang ito. Pero ang gusto ng God ay hindi escape. Ang gusto ng God, tayo ay magtiwala at mag-obey sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, obey. Hindi takas ng takas. Huwag nating takasan ang problema. Huwag nating takasan ang mga pagsubok. Harapin natin at alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Hindi niya tayo pababayaan. And by the end of it all, makikita mo, eto pala. Diba? Ang dami ng pagsubok na pinagdaanan mo at sa huli sinabi mo, kaya pala Lord. Pero hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin tayo magtiwala. Amen? Diba? Pagbabalikan mo ang buhay mo, niligtas na ako ng Lord. Dati, muntikan ka nang mamatay. Muntikan gumuho na ang buong buhay mo. Pero hanggang ngayon, pag may problema pa rin, Lord, anong gagawin ko? Ako na lang ba? Or minsan, sinusunod pa rin natin na yung sarili nating gusto. Na-prove na ng Lord many times na siya ay dakila. This time, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong mga problema. Amen? Amen. Huwag nating i-abandon ang process ng God. Hayaan natin, magtiwala tayo sa process ng God. Minsan, or madalas, yes, masakit ang process ng God. Pero,
Palaging, kasi dahil kilala mo ang salita niya at kilala mo ang Diyos, He is love. Hindi siya gagawa ng kahit anong mga bagay dahil gusto lang akong parusahan. Dahil mahal niya ako, nandito ang problema na to. Dahil gusto niyang ipakita sa akin na mahal niya ako. So you expect everything will be good. Amen? Everything will be okay because our God is great. Kung tayo magpapatuloy pa dun sa verse, sabi sa verse 35, Paul encouraged them to eat. He took bread, gave thanks to God, and shared with everyone. In crisis, pag may problema, pag may pagsubok, dapat tayong mga Kristiyano ay manatiling faithful sa Panginoon. At dapat nagiging strength tayo ng ibang mga kapatid natin o ng mga tao sa paligid natin. Ang nagiging problema kasi sa atin, mga Kristiyano, pag may problema tayo, damay-damay na lahat. Tama? Pag may problema tayo, hindi pwedeng ako lang ang problema. Kinakailangan buong pamilya. Dradrag mo. Pag mainit ang ulo ko kasi may problema, kulang na ang pera, kinakailangan magalit ako sa bahay. Kinakailangan mainis ako sa inyong lahat kasi may problema ako. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo ganun. Hindi lisensya ang problema para magalit na lang sa lahat. Hindi lisensya ang problema or hindi lisensya that you are hurting para manakit ka din ng iba. Hindi lisensya na ikaw ay may dinadanas or kabigatan bilang mga Kristiyano na ikaw ay may pagsubok sa buhay para mandamay ng ibang mga tao. Amen? Tayo mga Kristiyano, manatili tayong nagmamahal. Manatili tayong nagtitiwala sa Panginoon. Manatili tayong nagiging pag-asa, source ng strength and hope ng iba kahit meron tayong mga pagsubok. Diba? Minsan nakakatuwa, may mga kapatid, lalapitan natin, no? Kapatid, itong problema ko, sharing ka, ang bigat-bigat ng problema ko, no? Tapos, pinayuhan ka, gumaan ang pakiramdam mo, tapos malalaman mo, mas malala pala yung problema niya. Di ba? Malalaman mo, ay, mas grabe pala pinagdadaanan niya. Pero ganun talaga tayo mga Kristiyano eh. Sa kabila ng ating mga pagsubok, dahil sa Panginoong Jesus na nasa ating mga buhay, pipiliin natin maging pagpapala sa iba. Amen? Amen. Di ba? Kaya minsan sa bahay ang nangyayari, nagiging hulaan. Bakit kaya mainit ang ulo ni Mami? Ano kayang problema? Ganyan, di ba? Bakit kaya, or sa trabaho, bakit kaya, parang galit lagi ito sa mundo, di ba? Parang hinuhulaan lagi ng mga tao kung bakit ganun ang ating response. Pero hindi dapat. Bilang mga Kristiyano, kahit gaano kabigat ang pagsubok sa buhay mo, makikita pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Amen. Dahil ang Diyos ay kasama natin at hindi tayo pababayaan. That's the security and peace na binibigay sa atin ng God. Na si Paul nakapag-aya pa na kumain. Sinabi doon sa verse 35, he took bread and gave thanks to God and shared with everyone. Sa kalagitnaan ng bagyo, na umiihip ang hangin, ang lakas-lakas ng tumutunog yung mga tapos ang lakas ng hangin sumisipol, pero nagawa mo pang kumain. Di ba? Nagawa mo pang mag-aya, kumain. Kaya ito yung peace na kaloob ng ating pagkakakilala sa Panginoon. Ito yung peace na kaloob ng ating relationship with our Lord Jesus Christ. Kamusta ang relationship mo kay God? Di ba? Kung tunay na kilala mo ang Diyos, kung tunay na sinasabi mong you're a follower of Jesus Christ, dapat kapag may problema, may pagsubok, may bagyo sa buhay, kaya mong magtiwala. Kaya mo pa rin kumain. Amen? Kaya mo pa rin mag-move forward. Tuloy-tuloy. Hindi tayo pwedeng hihiga ka na lang, kawawa ako. Sabi po sa studies, ang tao daw na laging natutulog at hindi, yung laging tulog, kakain lang, tapos matutulog, kakain, tutulog, marahil daw yan ay depressed. Diba? Ganon talaga ang ginagawa ng depression. Parang ayaw ang ginagawa ay pinatitigil ang pagfa-function ng katawan mo. Na nasa utak siya pero pinapatigil. Yung iba to the point na ang heart kayang patigilin ng brain.
ng pagtibok dahil sa depression, dahil sa anxiety. So tayo mga Kristiyano, the more that we can trust God, or the more that we know Jesus Christ, or the Word of God, at kung paano kikilos ang Diyos sa ating buhay, mas kaya natin pagtagumpayan ng pagsubok. At hindi ka ikakadena ng mga pagsubok na parang hindi ka na makapag-move forward. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, galaw-galaw. Galaw-galaw kasi kasama natin ang Diyos. Hindi tayo dapat matakot. Sabi sa Isaiah 43:2, when you pass through the waters, I will be with you. They will not sweep over you. Ang Diyos natin ay kasama natin sa bagyo dahil kasama natin siya. Ang mahalaga ay kasama natin siya. Hindi mahalaga ang sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Kasi God's faithfulness often looks like wreckage. Ang katapatan ng Panginoon sometimes magmumukhang sira-sira or magulo. Kagaya ng mga buhay natin. Di ba? Parang, kagaya ko po, lumaki na naririnig ay kawawa naman ang mga ito. Laging ganon. Pero, ang Diyos pala ay may magandang plano. Parang habang sinasabi ng mga tao, ay kawawa naman ang mga taon, sinasabi ng Diyos, akala nyo lang. Diba? Pero minsan sumasagi talaga sa isip natin, Lord, anong iisipin nila? Diba? Minsan kung kailan tayo naglingkod or nagdesisyon na susunod na sa Diyos, saka biglang, boom, mga problema. Lord, bakit ganito? Pero kahit ang tingin ng mundo sa atin ay, while we are going through problems and all these storms sa ating mga buhay, habang ang tingin ng mundo ay sira ang buhay mo, nasayang ka, wala ka ng pag-asa, kawawa ka, the Lord is doing something. Amen? May ginagawa siya. Our God is the great storyteller. Our God is the author of our lives. Amen? So, ang Diyos ay parang para tayong mga open notebooks na ang Diyos ay sumusulat ng story of forgiveness, story of hope, story of love, di ba? Na story ng pagbangon mula sa pagkalugmok, di ba? At sana sa ating pagtitiwala, sana as we go through those problems, makuha natin yung purpose, ma-meet natin ang purpose ng God dahil nagtiwala tayo at in the end sasabihin natin, thank you, Lord. Amen? Kasi kadalasan, dahil takot tayong kasi meron tayong image kung ano ang faithfulness ng God eh. For me, faithfulness ng God, madaming pera. Lord, faithfulness mo. Ang alam ko, pag faithfulness mo, ito ang posisyon ko dapat sa trabaho. Lord, ang alam ko, pag faithfulness ang usapan, kung faithful ka, ibig sabihin, dapat ganito ang sweldo ko. Meron tayong sineset na standard para sa Panginoon. Pero ang faithfulness ng Panginoon, minsan, or madalas, magmumukhang questionable. Or parang kawawa naman ako, parang dehado ako. Pero sigurado ako na ang Diyos ay may ginagawa sa ating mga buhay. Amen? Hindi ka kawawa. Hindi ka talo. Dahil ang Diyos mo ay victorious na noon pa man. Amen? Sabi sa verse 41, but the ship struck a sandbar and ran aground. The bow stuck fast and was broken to pieces. Diba sabi ni Pablo, magtiwala tayo sa Panginoon dahil kinausap ako ng Diyos. Masisira ang barko. Tapos sasira nga ang barko. Diba? Paano mo masasabing ikaw ay ligtas? Paano mo masasabi na ikaw ay hawak ng Diyos or may ginagawa ang Diyos pero anong nangyayari, nasisira ang lahat? Yung tanging pinanghahawakan mo na dapat magliligtas sa iyo yung ship, na dadalhin ka sa land, siyang nasira at nawasak, di ba? Minsan sa buhay natin, may mga pinanghahawakan tayo ang dami na pagka nasira, magugulat tayo. Lord, bakit mo sinira? Yun pala, ang ating pagtitiwala ay nandun na wala na sa God. Sabi po dun sa verse 44, dito lumabas yung miracle. The rest were to get there on planks or on other pieces of the ship. In this way, everyone reached land safely. Ang nangyari sa barko, nawasak, nasira, para lahat ng nandoon sa barkong yon ay merong sari-sariling hawak para makarating doon sa land. Sometimes, God allows the ship to break so you learn to trust Him more than the ship. Minsan, akala natin secure tayo dahil may laman naman ang bank account ko. Oo,
zero na ako sa wallet, pero check nyo ang bank account ko, okay na okay ako. Tapos pag check mo, biglang na-scam ka pala, nawala na lahat ng pera, di ba? Magugulat ka. Minsan, ang saya-saya mo, ang chill-chill mo sa buhay kasi okay ang pamilya mo, ang ganda ng posisyon mo sa trabaho, ang ganda ng, parang na-secure mo lahat, di ba? Parang insured lahat parte ng buhay mo, na kahit mamatay ka, okay na, di ba? Pero minsan, yung mga pinanghahawakan natin, iaalaw ng God na masira, so that makikita natin na ang Diyos pala ang dapat kong pagkatiwalaan. Naranasan na natin ito. Minsan mo nang nailagay ang pagtitiwala mo sa isang bagay, or sa trabaho mo, or sa business mo, or sa pera mo, at isi-shake ito ng God. Masisira, pero ang realization mo, sa Diyos pala dapat ako magtiwala. Or hindi pa rin pala ako pababayaan ng Diyos. Or may mas magandang plano pala ang Diyos. Mga kapatid, ipagkatiwala natin ang ating buhay sa God. Hawak niya ang ating mga buhay. Hawak niya ang ating future. Kung ang buong sea ay niraragasa tayo, gusto tayong ilubog, remember na ang lumikha ng buong mundo ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos, ang lumikha ng dagat na yon, bakit ka matatakot? Mga kapatid, minsan mo nang pinagkatiwalaan ang iyong business, ang iyong pera, ang iyong posisyon sa trabaho, or minsan yung mga tao sa buhay natin na, basta nandito tong taong to, okay na ako. Tapos biglang isi-shake ng Lord. Hindi yun dahil gusto kanyang parusahan. Hindi yun dahil gusto kanyang sabihin sa iyo na kawawa ka or gusto kanya lang pabayaan. Pero ang gusto ng Diyos ay ipakita sa iyo na kahit wala yan, kaya ko. Kahit wala yung pera na yan, kahit wala yung trabaho na yan, kahit wala yung posisyon na yan, kahit wala yung business na yan, kahit wala yung bahay na yan, kaya kitang bigyan ng buhay na kaiga-igaya. Kaya kitang bigyan ng fulfillment. Kahit yung relationship na yan ay wala sa'yo, I can provide you the love that you need. Kadalasan, nagsisettle tayo for less. Sige, dito na lang ako dun sa lifeboat. Nandun ka na sa ship, tapos, sige, dito na lang ako sa lifeboat just to escape. But that's not the will of God. Ang will ng God is for us to trust Him. Sabi sa Psalms 107:29-30, He calms the storm so that its waves are still. Then they are glad because they are quiet. So He guides them to their desired haven. Dadalhin ka ng Lord papunta sa land. Oo, malakas ang hangin, malakas ang bagyo sa gitna ng karagatan, sa gitna ng problema, and you feel like giving up. But I assure you, sa ways ng God, kahit nasira na ang ship mo, kahit nasira na yung mga pinanghahawakan mo, God will still bring you sa land. Makakarating ka. Sabi mo nga sa katabi mo, makakarating ka. Kung minsan, ang pinanghahawakan mong barko ay mawawasak, pero ang pangako ng Diyos, hindi kailanman mawawasak. Amen? Kahit anong lakas ng hangin, kahit anong parang imposible na yata, Lord, God will still bring you sa land. Makakarating ka sa land. Kaya kinakailangan nating ipagkatiwala ang ating mga buhay. Sa dulo ng story, lahat ay ligtas. Hindi dahil matibay yung barko. Hindi dahil maayos ang pagkakagawa ng barko. Sa dulo ng story, lahat ay ligtas dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako kay Pablo. And the same God is faithful sa mga pangako niya din sa iyo. Kung alam mong ang Diyos ay may pinagagawa sa iyo, and you have to do this, kinakailangan mong marating to, kailangan mong mapuntahan to sa buhay mo, trust God. Kahit parang imposible. Kung sinabi niya sa iyo, bibigyan kanya ng buhay na maligaya, trust God kahit ang daming problema.
Kung sinabi niya sa iyo hindi ka niya pababayaan, bakit ka mangangamba sa mga pagsubok mo ngayon? Tayong lahat ay may mga kinakaharap, kanya-kanya. Problema sa pera, pamilya, relationship, sakit, karamdaman, 'di ba? Security. Pero ang Diyos natin ay pwede nating panghawakan. Sa dulo ng lahat ng ito, sasabihin natin, thank you, Lord. Sabi po sa Hebrews 6:19, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Sinerch ko po yung anchor, kung para saan po ang anchor sa mga barko or sa mga vessels po. At ito po yung nakuha ko po sa internet. The main purpose of an anchor is to secure a vessel to the seabed, preventing it from drifting due to wind, current, or waves. Anchors are crucial for maintaining the position of boats, ships, and other watercraft when they are stationary. They also play a role in stability and safety, allowing for rest and providing a point of reference. Kapag nakababa ang anchor, hindi dadalhin kung saan-saan ng malakas na hangin, ng bagyo, ang isang barko, ang isang vessel. Kasi yung anchor, it will keep you from where you are supposed to be. Yung anchor, nandyan yan para lumakas man ang hangin, malakas man ang alon, nandyan ka pa din so that you can stay. Kung sa Kanya tayo nakaangkla, yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon, sigurado hindi tayo kung saan-saan papadpadin ang problema natin. Kung ang ating pagtitiwala ay anchored sa ating God, ang ating faith is anchored sa ating Panginoon, sa salita niya, mananatili tayo. Doon tayo sa Kanyang presence. Doon tayo mag-i-stay sa Kanyang safe place. Kaya kinakailangan laging sa Diyos naka-anchor ang ating pagtitiwala. Ang ating faith ay laging naka-angkla sa ating Panginoon, sa salita niya. Nang sa gayon, hindi tayo kung saan-saan pinapadpad ng problema. And for sure, mananatili din sa atin ang ating Diyos. Dahil ito ang Kanyang pangako. If you remain in me, I will remain in you. So remain in God. Kasi hindi siya nagbabago. Faith anchored, not shaken. Alam niyo po ba yung mga manlalakbay noon? Dahil wala pang GPS, wala pang Google Maps, wala pang Waze, wala silang ibang tinitingnan kapag sila ay magta-travel, kundi movement ng mga constellations. Ang tinitingnan nila ay stars. Ang tinitingnan nila ay movement ng mga planets, movement ng kung ano mga nakikita ng mga liwanag sa gabi. At may specific na set of constellations po na tinatawag sila na the northern stars or Polaris. Sabi niya nga Polaris. So ang Polaris po, it is situated nearly aligned sa rotational axis ng Earth. At nakafix po ito sa position above the North Pole. Nakaposition po ito sa taas ng North Pole. Kaya naman, while other constellations are moving drastically, itong trinary constellation na ito, or yung Polaris, ay halos naka-steady lang. Kasi pag umiikot, nandito lang, sa taas. So, while the other stars dito sa paligid, pag umikot ang Earth, after ilang weeks, after ilang buwan, nandun na, nakalipat na. Kaya ang tinitingnan lang ng mga travelers, ng mga nanlalakbay noon, walang iba kundi ang the northern stars. From Earth kasi, ang northern stars ay hindi gagalaw. So kahit ilang buwan na silang naglalakbay, ilang linggo na silang naglalakbay, they would still look at the same stars. Hindi nagbabago, hindi kailanman aalis, kasi if they look sa ibang stars, after ilang buwan, nakalipat na yan. Nasa ibang tayo na yan. They are relying on the Polaris or the northern stars kasi hindi ito nagbabago, ito ay nananatili kailanman. Ang buhay natin ay parang isang mahabang biyahe.
At kadalasan tayong lahat, may mga points sa buhay natin na nai-stuck tayo or dahil sa bagyo kung saan-saan na tayo nakarating. Dahil sa problema kung ano-ano ng mga desisyon ang nagawa mo, ang layo-layo mo na ligaw ka na. May mga pagkakataon na, Lord, paano na ako makakabalik? Wala na. May mga ganun kang iniisip, wala na akong pag-asa kasi nagawa ko na to. Or pinagdaanan ko na to, naligaw na. Or tayo mismo mga Kristiyano, ang tingin natin sa ibang Kristiyano or mga kapatid natin dati, ay, wala nang pag-asa si kapatid, masyado nang malayo. Huwag na natin sharean yan. Masyado nang malayo yan. Huwag na nating kulitin na umattend, wag na natin sharean, wag na nating puntahan, wag na nating i-remind, masyadong malayo na yan, masyadong ligaw na yan. Pero walang imposible sa ating Panginoon. Kung malayo ka na, or ligaw ka na dahil ng problema, nasa gitna ka ng malakas na bagyo, nasa gitna ka ng malaking dagat, malaking desyerto, meron kang pwedeng tingnan. Meron kang pwedeng balikan na hindi nagbabago. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, hindi natin alam kung anong dapat natin maging desisyon sa buhay. Minsan naliligaw na tayo ng landas dahil sa mga mali nating ginawa, lalo nagpapatong-patong pa. Akala natin hindi na tayo makakabalik. At habang buhay ng ligaw ang takbo ng biyahe ng buhay mo. Kaya, ito po isang reminder lang na we need someone na reliable. We need someone na hindi magbabago. We need someone that will stay the same. Mananatili. Yan ba yung katabi mo? Yan ba yung relationships mo? No? Magbabago yan. Kahit nga mag-asawa, biglang magkakagulatan, ganito pala ugali, di ba? Kahit best friend mo na, habang buhay, magfe-fail at magfe-fail pa rin. Pero kagaya ng Polaris, gaya ng Northern Stars, ang God, He will remain loving and steadfast. At kailangan mo lang na ibigay ang buhay sa Kanya, tumingin muli, ipaling ang iyong mata, paningin sa Kanya, and allow Him to lead you back sa tamang daan. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi magbabago. At kahit ang bagyo natin sa buhay ay ang lakas-lakas, magtiwala ka sa Kanya. Kasi yung mga sinabi niya noon pa na hindi Kanya pababayaan. Ilang taon na nakakaraan nung sinabi niya, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Nandun pa rin yun. Nananatili. Kaya magtiwala ka sa Panginoon. Matagal na niyang sinabi, matagal nang nakasulat sa Bible na I will never leave you nor forsake you. But that promise still remains. Panghawakan natin ito mga kapatid. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Ikaw ba ay nasa bagyo ngayong oras na ito? Matagal ka na bang lumalaban sa malakas na hangin? Feeling mo ba ligaw ka na at hindi ka na makakarating pabalik? Remember, ang Diyos natin, kung saan mo siya huling na-meet, nandun pa rin siya. Kung anong posture mo the last time you saw Him or experience Him, He can still meet you there. Or kung mas malala na ang nangyari sa buhay mo, the Lord is still the same. So come back. Trust Him. At ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We praise you, God. We glorify your name. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Dahil, Lord, you are allowing us to experience storms in our lives, O God. Hindi dahil gusto mo lang kaming parusahan, hindi dahil pinabayaan mo kami, hindi dahil iniwan mo kami, O God. But, Lord, dahil gusto mo kaming maging mas matatag, O God, at gusto mong mas makita sa buhay namin
na meron kaming Diyos na hindi kami iiwanan at hindi kami pababayaan. Lord, we're very sorry, O God. Dahil, Lord, may mga pagkakataon, ang aming pagtitiwala, ang aming peace, O God, ay nagmumula na sa mga bagay na kami ang may gawa. Ang aming peace, O God, ay nagmumula na sa mga bagay, O God, na hindi galing sa iyo, O God. Pero Lord, today, O God, patuloy naming inilalagay ang aming mga buhay sa iyong mga kamay, O God. Na Lord, kahit masira man ang bagyo ng mga problema, ng mga pagsubok, ang lahat ng mga bagay na maaari namin panghawakan, pera, lakas, relationships, our businesses, our position in this dito sa lipunang ito, O God, Lord, patuloy namin pangahawakan ay meron kaming Diyos na kailanman ay hindi nagbabago at mananatiling tapat. Lord, sa biyahe ng buhay namin ito, O God, alam namin, O God, na meron kaming Diyos na mas malakas sa anumang bagyong darating sa aming mga buhay, O God. So God, kahit masakit, O God, ang aming mga pinagdaraanan, kahit bigat na po kami, O God, Lord, huwag niyo pong hayaan na kami po ay bumitaw, O God, at mag-settle for less, O God. Huwag niyo pong hayaan na hindi namin ma-meet ang mga purpose mo, O God, sa mga bawat pagsubok na aming pinagdaraanan, O God. Lord, we open our lives, O God, for you, O God. We open up our lives for you, O God, so that you can write our stories, O God. Ikaw po ang bahala, O God. Lord, kung kami ay masaktan para mag-glorify ka, then so be it, O God. Kung kami ay mapagod, O God, then so be it, O God. Para lang sa iyong glory. Kung kami, Panginoon, ay malugi, then so be it for your glory, O God. Basta, Lord, ipagkakatiwala namin sa iyo ang aming buong buhay, ang aming pagtitiwala, ang lahat-lahat sa amin. Lord, kalakasan, O God, ng pananampalataya ang ipagkaloob mo sa bawat isa, O God. Nang sa gayon, O God, mapagtagumpayan namin ang lahat dahil alam namin kasama ka namin. Sa inyo lang po papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Nakakatuwa po ang God dahil talagang nangungusap siya sa atin ngayon. Gusto niyang matutunan natin yung mga bagay na narinig natin kanina at gayon din yung mga bagay na maririnig pa natin. Dahil naniniwala ako na gusto ng God na iparanas sa atin yung ganda ng buhay kapag nasa Kanyang presence tayo. Be it during the storms sa ating mga buhay, may purpose siya at hawak-hawak niya tayo. Pero nakakalungkot isipin na isa sa mga bagay na kadalasang naglalayo sa atin para maranasan natin ang buhay na ipinangako ng God ay ang ating mga treasures na siya nating pag-uusapan ngayon. Tanong, anong bagay ngayon sa buhay mo ang masasabi mong importante para sa iyo? Noong Old Testament, ang means ng pamumuhay ng mga tao ay through farming or fishing or anything na related sa paggamit nila sa mga resources na ibinigay ng God. Kaya naman, yung mga produkto noon, ang tinuturing nilang importante para sa kanila. And for example, ito yung mga pinitas nilang mga prutas or yung bagong anak na kambing, yun yung importante para sa kanila at pinapahalagahan nila ito. Pero inutos ng God sa Leviticus 27:30 na 1/10 of the produce of the land, whether grain from the fields or fruit from the trees, belongs to the Lord and must be set apart to Him as holy. It is God's command to set 1/10 apart for Him as holy. At minsan, kagaya nila, mahirap din para sa atin na bitawan yung something na importante para sa atin. Which, kung i-compare natin sa panahon natin ngayon, is yung ating money. Ang salary natin, ang allowances natin. At madalas, naiisip natin na yung amount ng pera, gaya ng sinabi kanina,
Yung amount ng pera natin sa bangko, yun yung nagbibigay sa atin ng security. Or yung fully paid, the insurance plan natin, ang basehan natin para hindi mag-worry sa future. Pero, bagamat mahirap, tithing teaches us, first, to love and prioritize God. Sabi, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. Sa Malakay 3:10. At sabi, bring your tithe. Kaya dalahin natin dito sa ating local church ang ating mga tithes para ma-provide ang needs ng church out of our obedience sa utos ng God. At doon naman, kung babalikan natin yung nauna nating verse sa Leviticus, sabi, kailangan daw natin i-set apart para sa Lord yung ating tenth as holy. And kapag sinabing holy, dapat sacred, dapat pure, walang damage or pula man lang. Dapat yung best. At sa bagay na ito, giving our tithes to God, nauuna natin ang God at naniniwala akong natutuwa ang Diyos sa kanyang mga anak na siya ang inuuna sa kanilang buhay. Then kapag binigay natin sa God yung best na meron tayo, sinusunod natin siya, minamahal natin siya, at pinaprioritize natin siya sa ating mga buhay. Pero hindi lang yun. Meron pa rin ipinag-utos ang God. That tithing teaches us to focus on heavenly treasures. Dito papasok ang ating mga offerings. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Sa 2 Corinthians 9:8. Malinaw na sinasabi ng God na kaya tayo punong-puno ng blessings ay para may sumobra pa sa ating mga pangangailangan at makatulong tayo sa iba. At yun ang ginagawa natin kapag nagbibigay tayo ng maluwag sa ating mga puso ng ating offerings sa church. Kasama na rin dito yung ating pledges sa building fund. Tinutulungan natin ang church na tulungan ang iba pang mga tao. Kaya magalak tayo sa ating pagbibigay dahil ginagampanan natin ang utos ng God to love others as we love ourselves. At sa pamamagitan ng pag-practice natin ng pag-ibig natin sa iba, mararanasan natin ang buhay na heaven on earth na ipinangako ng God sa atin kung tayo ay susunod sa Kanya. Kaya huwag tayong mangamba dahil lastly, tithing will teach us to see abundance of God's provision. Tunay na binabless tayo ng God at wala tayong dapat ikatakot na baka kulangin tayo or baka mahirapan tayo sa darating na buwan. Tanging sa pamamagitan lamang ng God natin mararanasan ang tunay na security sa buhay. So, bakit tayo magwo-worry kung alam natin at sigurado tayo na ang Diyos na nangako ang tunay na tumutupad? Let this be a reminder na what He has done before, He will do it again. Kung yung mga ibon hindi niya pinabayaan, hindi niya rin tayo pababayaan. Kung ang mga Israelites pinapadalhan niya ng pagkain, tayo rin, hindi ng God pagkukulangin. Kaya patuloy lang tayong magtiwala sa God. Sumunod sa kanyang mga utos at mahalin siya kasama ang ating mga kapwa. Tayo po ay magbigay. It's a privilege to be. We're so
po ay manalangin. Lord, salamat po sa amount na nalikom ngayon, Panginoon. We pray na patuloy ka naming maparangalan sa mga bagay na meron kami, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Father God, dahil ikaw ang Diyos na nagkakaloob, kaya marapat lamang na ibalik namin ito sa inyo. Panginoon, gamitin niyo po ang perang ito, Panginoon, para sa kapurihan ninyo. Magamit ito sa mga gawain mo, Panginoon, at ang lahat ng maghahawak ay gagabayan mo, Father God. Patuloy mong i-bless, Father God, lahat ng inyong mga anak na patuloy na dinidesire na makasunod sa inyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nangako at hindi mo kami pababayaan. Kaya kami magpapatuloy, kami magtitiwala at patuloy kaming susunod at iibigin ka. Salamat, Father God. We will continue to praise you and honor you. In Jesus' name we pray. Amen. God so loved the world, He gave His Son to die. But the plan is hidden until we tell them why. They need a messenger of light before the shadows turn to night. Who will go? Still we keep on thinking somebody else will go. While a world that's dying urgently needs to know, if we were lovingly compelled, we'll storm the very gates of hell. Go out and plant the seed. Flower. Labor in time we will succeed. His love is enough for us to share to every people everywhere. Who will go? Go into the world, take His love into the world. The time is ผมไม่ได้พูดภาษาอีสาน เหรอ ชื่ออะไรครับ ผมค่ะ โอ้โอเค ได้สุดแล้วดูสิแม่ครัวจะไปไหน He is calling you and me into the world. How will they hear that there's a God who loves them? How can the blind regain their sight? How can the lost find hope unless we tell them we are to be a salt and light? Look to the field, you'll see the harvest ready. Servants of God, we must obey. All of the world will know the Father loves
Mapapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay sapagkat napagtagumpayan na ng ating Diyos doon sa cross. Amen? Amen. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin natin siya. Hallelujah! Got a victor living in me. I've got a victor living in me. I'm not moved by what I feel or see. I've got a victor living in me. I've got a victor living in me. I've got a victor living in me. I'm not moved by what I feel or see. I've got a victor living in me. So I will sing and I will dance, I will rejoice, for the battle is the Lord. There's no defeat in our rank, for the victor has won the war. So I will sing and I will dance, I will rejoice, for the battle is the Lord. There's no defeat in our rank, for the victor has won the war. I've got a victor living in me. I've got a victor living in me. I'm not moved by what I feel or see. I've got a victor living in me. I've got a victor. I've got a victor living in me. I've got a victor living in me. I'm not moved by what I feel or see. I've got a victor living in me. So I will sing and I will dance, I will rejoice, for the battle is the Lord. There's no defeat in our rank, for the victor has won the war. So I will sing and I will dance, I will rejoice, for the battle is the Lord. There's no defeat in our rank, for the victor has won the war. So I will sing, I will rejoice, for the battle is the Lord. There's no defeat in our rank, for the victor has won the war. So I will sing and I will dance, I will rejoice, for the battle is the Lord. There's no defeat in our rank, for the victor has won the war. He's won the war. He's won the war. He's won the war. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa'yo na aming matagumpay na Panginoon. Ikaw na Diyos namin na may hawak ng korona. Ikaw na Panginoon namin na nakaupo dyan sa trono. Sa banal mong pangalan, Panginoon, pupurihin ka namin, dadakilain ka namin. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa iyo, aming Diyos. Hindi kami titigil, Panginoon, na ipagsigawan sa lahat na ikaw ang aming Panginoon. Kung kami ay dumaranas ng mga pagsubok sa aming buhay, panghahawakan namin, Panginoon, ang sinabi mo. Kakampi ka namin at hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Actually, hindi kami lumalaban dahil gusto namin maging victorious in life. Lumalaban kami, Panginoon, sapagkat alam namin na ang battle na ito ay para sa iyo at lumalaban kami sapagkat alam namin na nagtagumpay ka na, Panginoon, noon pa man. Hallelujah! Purihin ang banal mong pangalan ng aming Diyos. Tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Tunay nga po na napakatapat mo, Panginoon. At sa mga pagsubok na meron kami sa aming buhay, alam namin, Panginoon, na nangyayari lamang ito sapagkat gusto mo, Panginoon, na matuto kami. Gusto mo, Panginoon, na mas lalo kaming lumalim ng pananampalataya namin sa iyo. Gusto mo, Panginoon, na maging katulad mo kami. Gusto mo maging matatag kami, Panginoon. At sa lahat ng yan, O Diyos, nais mo na ang banal na pangalan mo lamang ang mag-glorify sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, patuloy mong patatagin ang iyong mga anak, patuloy mo kami palakasin, at sa iyo lamang kami, Panginoon, buong buhay namin na ipagkakataon
ipinagkakatiwala namin sa iyo. At alam namin, O Diyos, na ang katagumpayan ay hawak-hawak na namin. Salamat, Panginoon, sa mga tao na ginamit mo sa umagang ito. Salamat sa nag-preach. Salamat sa mga nag-exhort, sa mga nanalangin, sa umawit, sa mga tumugtog, sa lahat, Panginoon, na mga nagturo sa mga bata, maging yung lahat, Panginoon, na mga ginamit mo sa likod ng camera, O God. Salamat sa kanilang buhay, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na ang blessing mo para sa kanila ay mag-uumapaw sapagkat sila'y nagpapagamit sa iyong banal na pangalan. At dalangin ko rin, Panginoon, ang iyong mga anak na naririto sa umagang ito. Pagpalain niyo rin sila, Panginoon. Meron silang mga kanya-kanya nilang mga problema, O God. Ikaw na, Panginoon, namin ang inaasahan namin na lulutas nito. Ang mga sakit at karamdaman namin, Panginoon, Ikaw na, Panginoon namin, ang nangako na walang sakit o karamdaman na hindi magkakaroon ng kagalingan kung kami magtitiwala sa iyo. Ang mga financial problems namin, Panginoon, napakayaman mo na aming Diyos at kaya mong ibigay yan sa iyong mga anak. Ang lahat ng mga problemang ito, Panginoon, kaya mong solusyonan sapagkat Ikaw ang makapangyarihang Diyos at walang mahirap para sa iyo, Diyos. Mga kapatid, kung meron kang mga kahilingan sa Panginoon, hilingin mo yan sa Kanya sa oras na ito sapagkat siya'y nakikinig. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And may the good Lord bless you. May He protect you from all evil and preserve your life. May He protect you as you come and go and always guard you, both from this day forth and forevermore. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's children will say, Amen.